Welcome back guys. Hindi muna usapang PC ang gagawin natin ngayon. Usapang CCTV muna tayo. Kasi dalawa yung ginagamit kong CCTV. Isang ATTN saka isang Hikvision. Ngayon, yung Hikvision ko guys, may naging problema. Yun ang isi-share ko sa inyo guys. Baka kung sakaling mangyari sa inyo to guys, makakatulong to. Hindi ako sure na 100% na ito ang naging dahilan, pero masasabi kong pwede nyong gawin. Pwede rin yung sundin, wala namang mawawala. Kasi nung ginawa ko kasi ito, naayos naman. Kaya guys, tara, papakita ko muna sa inyo yung aking Hikvision na CCTV. Para pag may ganyan kayong brand, makakatulong to. Kahit basic lang itong gagawin natin. Okay guys, simulan na natin. Okay guys, ito yung ating brand ng Hikvision. And Hikvision. Baba ko lang muna yung camera niya. Ayan. Pag bumili kayo, nabili ko lang to sa online guys. Sa Shopee ko lang nabili. Sobrang mura lang kasi, parang mga 5,000 plus lang set. May kasama na yata ang dalawang camera. Kasi itong camera na to, binili ko to extra. Local lang siya. Parang universal camera. Local lang siya, kaya ganyan itsura niya. Wala siyang brand. Ayan. Nakita nyo, wala siyang brand. Pero pag bumili kayo ng Hikvision, mayroon pa sunod na dalawa at may tatak na Hikvision. Ay guys, kasi yun yung ATTN natin. Ayan, yung ATTN natin. Tapos ito yung isang brand ko ng CCTV na Hikvision. Ibaba ko lang muna to. Baba ko lang itong gamit. Wait lang guys, kasi hawak ko yung camera. Kaya medyo mahirap. Dahan-dahan ko na lang muna. Baba ko lang to dito. Ang gagawin natin yung tutorial guys ay malamang makakatulong sa inyo to. Kasi kung meron kayong Hikvision o kaya ganyan ang gamit nyo, Hikvision, malaking tulong to sa inyo guys. Yung gagawin nating tutorial ngayon na may kasamang tips. Okay. Ang nangyari kasi kay Hikvision guys, papaliwanag ko guys kung ano nangyari sa aking Hikvision. Ang nangyari sa Hikvision guys, nag-black screen yung monitor. Nag-black screen yung monitor ko. Pero buhay naman siya. Ibig sabihin, gumagana siya. Pero yung monitor natin, ayan, patay. Pag nangyari sa inyo yun guys, ang basic lang na gagawin nyo, basic experience ko, at gumana naman, hugutin nyo lang yung hard disk or SSD kung ano gamit nyo. Kasi ako nagpalit ako yung dating nakakabit dito, nasira na. Normal lang guys na nasisira yung hard disk ng CCTV. Mas mabilis nga lang masira yung mga hard disk ng CCTV compare sa mga PC. Kung bakit nangyayari yan guys ay hindi ko alam kung bakit ang bilis masira. Parang ito SSD to ng aking laptop. Kasi nga nasira yung dati, wala pa akong in-stock. Binunot ko muna sa aking laptop at kinonvert ko. Ngayon, balik tayo sa issue. Nag-black screen yung monitor guys, pero buhay yung CCTV natin. Ang ginawa ko lang guys, basic lang. Hinugot ko lang to. Hugutin nyo lang na ganyan. Yan. Hugutin nyo. Basta tanggalin nyo lang. Hawak ko kasi yung camera guys Ayan. Basta hugutin nyo lang yung dalawa. Tapos, ibalik nyo lang uli. Saka nyo uli, buksan. Ginawa ko yon, gumana naman. Pero hindi ako 100% sure kung yun ba talaga ang tamang paraan ng para magawa yung black screen sa ating CCTV. Pero masasabi kong sabihin na natin 80% na
pwede nyo gawin yun para mabuo uli. Ulitin ko guys, ang naging problema ng ating Hikvision na CCTV ay nag black screen yung kanyang monitor pero buhay yung ating CCTV. Gawin natin na basic, hugutin lang natin dalawa tapos balik natin. Okay guys. Okay guys, ganun lang gawin natin. Kung sakaling buhay yung ating CCTV pero patay yung monitor, ang gawin lang natin ay hugutin lang natin yung ating SSD o hard disk. Basta kung ano man yung gamit nyo sa inyong CCTV. Hugutin lang natin yung dalawa, tapos ibalik lang natin, tapos buhayin lang uli natin. Maayos yun. Based sa aking experience. Kanina lang nangyari yun Kasi nga ililipat ko na sa dito sa may tindahan kasi meron ako dito sa shop. Ganun lang, basic lang muna natin gagawin guys. Basic lang muna lagi sa una. Huwag muna natin dalhin sa pagawaan kasi kung yun lang naging problema ninyo, pwede nyo sundan to. Malaking tulong to kahit basic lang ang ginawa natin tutorial ngayon. Ngayon, magbibigay pa ako ng isang tips guys. Ngayon, nabuhay naman siya. Okay, nung hinugot ko, binalik ko, nabuhay naman siya. Pero ang naging problema, naglalag na siya. Pero di ko masabing sira Baka pasira na. Kasi nakapag pa ako review. Nalaman ko lang kasi na ganun na yung problema niya nung magre-review ako. Nakita ko na black screen yung monitor niya pero buhay yung ating CCTV. Ayun nga, ang ginawa ko, hinugot ko, tapos binalik ko na buhay siya at nakapag-review ako. Pero ang problema guys, nagsobrang lag. Kumbaga sa PC parang may virus, pero diba, imposible naman magkaka-virus, wala naman tayong dina-download na apps. Talagang nagre-record lang siya. Ayun ang naging problema. Ngayon guys, hindi ko naman masabing sira na yung aking SSD, pero malamang pasira na kasi hindi normal na naglalag. Kasi di ba pag naglagay tayo ng bago hindi naglalag, pero senyalis na yun na pasira na yung ating SSD or hard disk na nakakabit sa ating CCTV. Ngayon ang gagawin natin, papalitan talaga natin. Ako pag naglalag na kasi hindi ko na hinahayang matuluyan, talagang pinapalitan ko na agad. Hindi ko kasi nire-recommend na na magpalit agad, pero sa pagkakataong ito kasi CCTV to, pag naglag palitan nyo na kasi pasira na yan, bibigay na yung ating CCTV, palitan nyo na yung ating hard disk. Pag nangyari sa inyo yun guys, black screen, hugutin, tas balik. Pag nabuhay at nag-review kayo at naglalag na, talagang delay, palitan na natin kasi pasira na talaga siya. Sa katunayan na magpapalit ako guys, meron na akong brand yung hard disk na ipapalit sa ating Hikvision na CCTV. Lagi kasi kung ready, talaga nag-stock ako ng mga hard disk yung madalas masira sa aking mga PC, mouse, keyboard, hard disk, memory kasi parang 1% lang na pwedeng masira. Napakatagal ng buhay ng memory card Ito talaga yung hard disk, SSD, ayan yung mga madaling masira base sa experience ko guys Kaya basta guys, ulitin ko lang, basta pag nag black screen, hugot, tapos pag nabuhay at malag, hindi ako nagre-recommend kasi agad ng palit pero this time talagang palitan nyo na, pasira na. So, kaya ngayon, ito na ikakabit ko pag sinetap ko yung ating Hikvision sa kabila sa tindahan. Yun lang. Sana sa basic na tips na to na may konting tutorial guys ay kung mga naka-Hikvision ang gamit yun, palagi ko malaking tulong to sa inyo guys.
makakatulong to sa inyo para in case na pag nangyari sa inyo ay may pwede kayong gawin para mabuo kahit pa paano. Yun lang guys, at sana nagustuhan nyo to, lalo na yung mga naka-Hikvision dyan. Sana matulungan kayo ng basic tutorial natin at may mga konting tips. Okay guys, maraming salamat.